Amang Diyos namin sa langit, muli po kaming lumalapit sa inyo at nagbibigay po ng aming pasasalamat sapagkat niloob niyo po na nandito po kami upang mag-aral ng salita, mag-awitan, magbigay ng aming mga patotoo, makipag-fellowship bawat isa at higit sa lahat makapakinig at mahamon po muli sa inyong salita. Panginoon, muli po kaming humingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo, Panginoon. Ama, dalangin po namin na paglinawin niyo po ang aming puso't isipan. Kung kami po ay may mga nararamdaman na sakit sa aming mga katawan, dalangin po namin, Ama, na pagalingin niyo po kami, makapag-focus po kami sa inyong salita. At sa mga kapatid po namin na sa kanilang mga daan, ingatan niyo din po sila. Purihin po kayo, lulatiin po ang inyong pangalan at inaamin po namin na wala po kami kundi wala po kayo. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin, katapatan, patuloy na pag-provide ng mga pangangailangan, Ama. At sa banal na Espiritu na palagi pong nariyan sa amin upang kami po ay magkaroon ng mga tamang desisyon sa buhay, i-convict kami sa aming mga kasalanan, at sa Panginoong Hesus-Kristo na binigay ang kanyang buhay upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning, Sister Angel. This is the last day for Sister Hillary. Am I right? Okay. That's why later we will sing to her. Goodbye to you, my friend. If you remember this topic or lesson was already talked about by our pastor. I think that's last two weeks about worship. But because we have our series about the church, and in church it includes worship, may I invite you to open your Bible in Nehemiah chapter 9, the book of Nehemiah, before the book of Esther, chapter 9, verse number 6. Thou, even thou, art Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all. And the host of heaven worshipeth thee. So there are a lot of words in human language that uh, we cannot ascribe to the Lord. And there are a lot of words in our language that we can only just ascribe to the Lord. For example, we don't use attributes for people. Diba? We only use that for God, the attributes of God. Meron na bang the attributes of Jomar? For example, our topic today, worship. Never the word worship will be used by God, by Him. Ang ibig kong sabihin, wala sa Bible makikita natin, I will worship the angels or the creation or something. Because He is the object of worship. So, hindi niya na kailangan mag-worship. And also, yung faith. Ang Diyos ba ay merong faith? Ang God the Father ba ay merong faith? Wala. Because He is already the object of faith, so He doesn't have to have faith because He is the object of faith. Kaya nga, napapanahon ngayon, if we have a low view of, or if we don't study theology, the things about God, His attributes, who He is, magkakamali tayo in our day-to-day life or application in our Christian life. For example, have you prayed about something like this? Lord, kamusta ka na? Is that right prayer? Sa tingin nyo, tama ba yung Lord, kamusta ka na? Ang hirap siguro maging ikaw, no? Kasi ang tigas ng ulo ng mga tao, nakaka-stress yung mga tao. Siguro na-stress ka na. Okay, as we said earlier, there are some words na hindi natin pwedeng gamitin kay Lord. At isa doon ay yung word na stress. Because
When you say stress, applicable lang yan sa tao. And it means you are out of control. Naintindihan natin? Tayo, na-stress tayo, hindi lang hurt tayo, kundi hindi kasi natin alam yung gagawin natin at ano ba yung mangyayari. But God, He knows everything. All was planned by Him. That's why hindi natin pwedeng gamitin yung word na stress sa Diyos. Ang Diyos nasasaktan, deeply wounded because hindi tayo sumusunod sa Kanya. But when you say stress, mali na yon. Okay, let's go to our lesson about worship. What is the meaning of worship? We have three Greek words for worship. Number one is proskuneo. It means to bow, prostrate oneself in submissive lowliness and deep service, or to kiss one's hand. That's why in the Bible, angels can't receive worship. Because the meaning of proskuneo, to bow or to prostrate oneself in submissive lowliness and deep service. They are not to receive worship kasi hindi naman sila Diyos. Tayo mga tao, hindi tayo dapat wino-worship mga images at mga kung ano-ano paman. Maraming pagkakataon, in the Old Testament, malalaman mo na theophany yun or God incarnate in the flesh or the pre-incarnate Jesus is if someone bows to Him and that angel of the Lord doesn't reject the worship or the bowing, it means it's the Lord Jesus Christ. Naintindihan natin? Bigyan tayo ng example. The three men, the three visitors of Abraham. Do you remember that in Genesis chapter 19? Genesis chapter 18, what happened there? Kasi ba nakaalala, meron siyang tatlong bisita. Yung dalawa doon, pumunta ng Sodom at Gomorrah, pero yung isa nawala. Yung isa hindi na sumama sa Sodom at Gomorrah. Yung isa doon, si Lord yon. Okay? And that person receives worship from Abraham. Pinaglingkuran pa nga. Another one is Joshua. In the book of Joshua, merong soldier. Kapatid mo, Sister Danica? Pamangkin, pinsan, kinakapatid, sister, kinakapatid. Okay, kinakapatid. Init dito Na-rapture na yung malaking electric pan. So, sa book of Joshua, bago sila pumasok sa promised land, merong isang soldier na tinanong ni Joshua, sino bang kakampi mo? 'Di ba? Sabi ng soldier, kakampi ka ba namin o hindi? Ay sabi ng soldier, neither or neither. Kung kayo ay susunod sa Diyos, kakampi niyo ako. Pero kung hindi kayo susunod sa Diyos, kalaban niyo ako. And Joshua worshiped that soldier, and that is the Lord. Okay? Another one is Sebomai. It means to look upon with awe. That's why every time we look to God, pag tumitingin tayo sa Diyos, dapat ma-o tayo, A-W-E. Anong ibig sabihin? Mare-recognize natin His gloriousness, His awesomeness, His great power. Look at the human anatomy. Look at the world. Look at all of those things that God created. Look at you. Diba? Hindi pwedeng walang Diyos. Kasi pag tumingin ka sa salamin, napakaganda. God said in Psalms, we are created in fearfully and wonderfully made. It means, ano ibig sabihin ng fearfully doon? Have you tried to experience, have you experienced to dissect an animal or a frog? Diba si Teacher Gates, nakapag-dissect na kayo? Pag nagda-dissect ka, or kahit hindi dissecting, yung kapag nagkakalas ka, halimbawa ng karburador, di ba? Dapat maingat na maingat ka. Fearfully. Ingat na ingat, talagang organize. So that's the idea. Organize, pinag-isipan, ingat na ingat. Ganon tayo ginawa ni Lord.
Hindi yung katakot-takot na pangit tayo. Kasi alam nyo, ang pangit, sa mata lang talaga yan ng tumitingin. Beauty, the eye of the beholder. Lagi akong naniniwala na walang babae, pangit, basta ngumingiti. Pag maganda pero hindi marunong mangiti, pangit para sa akin yun. Kaya ngumiti ka, harot ha. Ngiti tayong lahat. Yan. O yung mga late, ngiti kayo. Wala pa sila, wala pa yung late eh. Ngiti lang. Kapag papasok ka sa church, dapat nakangiti ka. Sakit ng ulo ko, kaya pag-pray nyo ko mga kapatid, sobra sa tulog eh. Tulog ka ng alas 10, gigising ka ng 7 o'clock. Sakit talaga sa ulo yun. Next is to render priestly service offer, yung latreo. Ano ibig sabihin nito? Yung physical service. Ito yung ginagawa ng mga priest before. Matindi yung kanilang pag-worship sa Panginoon. Talagang very detailed. Kanilang susuotin, yung kanilang pagligo. Alam mo, pag binasa mo yung Old Testament, yung Pentateuch, pag mag-worship sila sa Panginoon, talagang ihahanda nila yung sarili nila. May cleansing sila na ginagawa. Sa atin, ang in application, paghaharap tayo sa Panginoon, lalo na pag public worship service, hanggat maaari, presentable yung ating mga kasuotan, yung kapag toothbrush tayo at kung ano. Because that is a part of worship. Amen? Kaya nag-toothbrush ba kayo? Toothbrush na tayong lahat? O ako, nag-toothbrush ako, di ba? Toothbrush ka, nag-deodorant ka, naligo ka. Pero may pagkakataon, hindi ka makaligo kasi may sakit ka. Okay lang. Magpalit ka lang ng damit. So kasama yan lahat sa pag-worship natin kasi ano no, pag pag hindi mabaho yung suot mo, tas may katabi ka, distracting yun para sa katabi mo. Saka alam niyo mga kapatid, yung mga Kristiyano na kapag nagpi-preach or Sunday school, meron silang sariling topic. Mga immature yun. Tapos ang dahilan mo pa, hindi kasi, hindi ko mapigilan yung idea ko kaya sinasabi ko. Anong result? What is the end result of that? If you're practicing those kind of things. Yung nasa likod mo, yung nasa katabi mo, kabila man tabi, yung nasa harap, nadidistract sila sa kanilang pag-worship. Tama po ba? At higit sa lahat, yung nagpi-preach. Kasi, nakikita niya, Bira, parang nakaka-discourage yun. O sa mga teacher dito, di ba? O pag yung estudyante mo, may sarili silang klase doon. Kaya sigaw ka ng sigaw. Eh yung preacher, hindi ka naman pwede mag-name drop. Pero sa Amerika, ganun. May mga pastor na ganun. Talagang strict. Pag, hey, young man, stop talking. If you're still talking, get out. Ganun sila. Sa mga strict na pastor. Hindi naman lahat ganun. Kasi nga, nakaka-distract. Okay? Worship is the humble response of regenerated men to the self-disclosure to the Most High God. Pag sinabi natin disclosure, yung parang, di ba, mabilis natin ito narinig, for disclosure lang ha, ganito ako, ganyan. Parang recognition or i-recognize mo, parang, pinapauna mo na. Sa atin, nire-recognize natin na, Lord, hindi ko kaya pag wala ka, hindi ko magagawa yung mga bagay na pinapagawa mo kung wala ako. It's a humble response. Kaya pag lalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo pwedeng magmayabang. Kita mo yung mga Hudyo, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, kayong mga Hudyo, ang lalaki ng ulo nyo. Kaya, ang Panginoon, pumunta sa mga hentil, sa kanyang plano. Kaya ang mga hentil, hindi dapat magmayabang. Kasi bakit? Mayabang nga itong mga Hudyo tapos magmamamayabang pa tayo. So, nakita niyo yung gusto sabihin ng Panginoon. Kaya paglalapit tayo sa Panginoon, gayahin natin yung publicans. By the way, yung publicans doon, kasama yung isang pariseo. When you say publicans that time, sila yung mga tax collector. Mga tax collector, sila yung mga watchdog or underdog ng Roman soldiers o Roman Empire. Pag sinabi mong watchdog or underdog, parang
parang anong tawag dito? May kadena sa leeg, sunod-sunuran ka ng Roman Empire. So, ang ginagawa ng mga publican, ng mga tax collector, mga Hudyo sila, pero kapit sa patalim, watchdog, underdog ng Roman Empire. Ang gagawin nila, ang tax halimbawa ay 100 lang. Sisingilin nila yung kapwa nila Hudyo ng doble, 200 yung ibibigay. Tapos, itong publican, ang ibibigay sa Roman Empire, kung ano lang yung dapat. So, ano sila, tingin talaga sa kanila, kapit sa patalim, take advantage, hindi loyal sa Hudyo, sa Judaism, at kung ano-ano pa. Kaya nung nag-pray, kaya pag nakita mo, ganito pala yung tingin ng mga tao noon sa mga tax collector. Mga Hudyo sila, kapwa na nila Hudyo, ang tingin sa kanila, traidor, take advantage, kurakot, lahat na. Para kang sinasama sa mga, parang ang tingin sa'yo. Kasi yung mga pinakamababang tao before, yung may mga leper, yung may mga sakit, di ba? Pangalawang pinakamababa, yung mga shepherd boy. Kasi madudumi sila eh. Parang ang tingin sa'yo, ganon. Pag tax collector ka that time. Kaya ang sabi nitong tax collector, he smote his breast and he said, Lord, I'm a sinner. Diba? Nirecognize na siya ay makasalanan. Hindi siya nag-base sa kanyang self-righteousness. It is based upon the work of God. It is achieved through the activity of God. It is achieved through it is directed to God, expressed by the lips in praise and by life in service. So, hindi natin pwedeng paghilawalayin yung lips, ating bibig, and life. Dalawang letter L yun. Lips. Hindi ka pwedeng magsasabi tayo ng praise the Lord, hallelujah, pero sa buhay naman natin, hindi natin nakikita yung naglilingkod tayo sa Panginoon. Sinisunod natin si Lord. Worship means to do reverence to a superior being. We as man, we ought to worship the Lord. Dapat tayong magpakumbaba sa Panginoon. The overflow of grateful heart under the sense of divine favor. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa atin, ang sabi ng Panginoon, ng Bible, that's part of worship. Kaya lagi tayong thank you Lord, that's worship. Yung worship minsan distorted. Ang akala nating worship, yung song. May worship song. Pero that's not the sense or the whole meaning of worship, yung song. Ang worship, yun. You acknowledge that God is over all, He's sovereign. You look at Him at awe. And then when you say thank you to Him, that's worship. He is the giver of life. That is worship. Worship is important because of who God is. God is the giver of life. It is important because of what God has done for us. He created us, He gave us life, and He saved us. So, maganda yung kanta ni Sandy Patin na, Lord, I praise you because of who you are. Alam niyo ba yun? Not just for all the mighty things that you have done. We worship the Lord for who He is and what He has done. Kasi, pag pinasasalamatan mo lang si Lord, dino-worship mo lang si Lord sa mga bagay na ginawa niya, sa mga magagandang bagay na ginawa niya sa atin, ibig sabihin, pag pangit na yung nangyayari sa'yo, hindi mo na i-worship si Lord. Dapat kung sino siya, He is the God of the universe, He is love, merciful, graceful, lagi nagpo-provide sa atin, lagi nag-iingat sa atin. Worship because of who He is. Secondary na lang yung and what He has done. Who He is, He gave us life. And not just He created us, we are not descendants of bacteria. Amen? Hindi tayo descendants ng protoplasm. Tama ba? Protoplasm. Hindi tayo descendants ng bacteria. Na yung bacteria naging ganito, ganyan, tapos naging humans, tapos magkakaroon ng ethics, magkakaroon ng morals. Diba? If we are all descendants of bacteria,
Okay? Napaka-imposible nun. Nung binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ginawa niya tayo, hindi lang niya tayo ginawa, kundi iniligtas niya din tayo mula sa ating mga kasalanan. Worship is the first commandment of the law. Look at me in Exodus chapter 20. What does it say here? Makita nyo yung pinapakita ng Panginoon sa bansang Israel nung sila ay nasa wilderness. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which hath brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Thou shalt not make unto thee graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, in earth beneath, in water underneath. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord God, thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Na sinabi ng Panginoon sa verse 5, I am a jealous God. If you worship somebody, if you worship something before God, He says, He will visit the iniquity. He is the God who visit iniquity of the fathers upon the children. Now, God has all the rights to say all of these things. Why? Because He is the God had brought them out of the land of Egypt. Ano ba yung ginawa niya? Kasi niligtas niya tayo sa ating mga Kristiyano, niligtas niya tayo. God caused the erection of the tabernacle and the temple for the purpose of worship. Diba sa mga Bible students? Tabernacle, after the tabernacle, temple. Yan. For the purpose of worship. Though wala ng tabernacle, wala ng temple, if you look at them, how they worship before the Lord in the tabernacle and temple, makikita natin yung sense of preparation. Talagang all prepared. Prepared talaga. Kaya minsan nakaka-guilty kapag tayo hindi natin napaghahandaan yung pag-serve natin sa Panginoon. Yung, alam niyo, yung lagi tayo nagmamadali, hindi tayo prepare. So, nagkakasala tayo sa Panginoon. God taught men like Abraham, Moses, Isaiah, David, and others the art of worship. Worship will be our occupation for eternity. In Revelation chapter 4, di ba? In last verse, why God created all of those things? He created it because for thy pleasure they were created. Para sa kanyang kaluguran, para sa kanyang kalawalhatian. Kaya kailangan natin i-worship ang Panginoon. Pasalamatan natin siya, maging humble tayo sa kanyang harapan. The object of worship is who? God is the center of our worship. We are to worship the Father. We are to worship the Lord Jesus Christ. And we are to worship the Spirit, the Holy Trinity, the Triune God. Kaya nga meron tayong kanta na Father, we love Thee, we praise Thee and adore Thee. Pagtaas na second stanza, Jesus, we love Thee, praise Thee and adore Thee. Tapos, third stanza, Spirit, we praise Thee, we love Thee and adore Thee. Glorify Thy name in all the earth. Yan. Okay, meron pa tayong 4 minutes. Matatapos na natin to. We are not to worship idols. Kaya mga kapatid, kung hanggang ngayon, naniniwala ka pa na kapag nagka-baby ka, bibilan mo ng red na burloloy para hindi magkakasakit o para hindi malasin, pasensya na po. Hindi po totoo yun. Nakita niyo mga baby, may red na ganon? Diba? Pampaswerte daw yun, tsaka para hindi magkasakit. Hindi po totoo yun. Huwag po nating ilagay yung ating pananampalataya sa isang bagay na non-living things. Wala naman yan. Ano lang yan? Matter lang yan. Plastic lang yan. Or kung anumang materials na gamit dyan. Kung ikaw ay meron ka pa rin anting-anting, naniniwala ka sa anting-anting, wala po yan. Sa demonyo po yan. Kung ikaw ay meron ka pang mga padasal-dasal sa Latin, hindi mo naman naintindihan, yung pala sinasabi mo na, praise Satan, huwag mo na pong gawin yan.
Kung ikaw naniniwala pa rin sa pamahiin, huwag mo na. Wala na yan. You're worshiping idols other than God if you do that. We are not worship men. Yan. Ano bang extent na nawo-worship na natin yung tao? Ito parang for me, kaya natin gawan to ng isang topic eh. To what extent na pwede nating sabihin na wino-worship na natin yung tao? Pag mas lagi natin siyang nababanggit kaysa kay Lord. Amen? Siguro, ang lalagay natin dyan, number 1, pag lagi natin siyang nababanggit kaysa kay Lord. Pangalawa, pag lagi natin siyang naiisip kaysa kay Lord. Pangatlo, kapag mas pinaggagastosan natin yung taong yon kaysa kay Lord. For example, pumunta si Taylor Swift, ticket, general admission, 10K. Santissima, 10K. Nakapag-tights ka na ba ng 10K? Nakapagbigay ka na ba kay Lord ng 10K? Sir, pwede ba kumati ng mga concert? Kalayaan mo yan. Pero, pananagutan mo sa Diyos, di ba, pumunta yung Enhypen dito, twice, at kung ano-ano pa mga K-pop, nagbayad ka ng 10K for general admission. Nakapag-love gift ka na ba kay Lord ng 10K? Diyan sa opening box? Diba? Nakapagbigay ka na ba sa mission ng 10K? O hindi pa? Yan, nawo-worship natin. Kapag napag-agastusan mo, ano pa? Kapag ang nakalagay sa kwarto mo, yung mukha ng mga iniidolo mo, or kung sino man taong yon. Kunyari, ikaw, magaling ka, no? Parang kang si Sheldon Cooper. Mga picture ni Einstein yung ni Stephen Hawking. Ganun ka, mga scientist yung nasa kwarto mo. Pero wala man lang Deuteronomy chapter 6. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Kahit isang verse wala. Wino-worship mo ang tao kaysa sa Diyos. Kaya tingnan natin yung mga nakadikit sa pader natin. Diba? Hindi, wala kasi akong picture ni Jesus. Wala naman sino may picture ni Jesus. We are not to worship angels. Siyempre, common na sa atin yan. And we are not to worship nature. You don't call nature as Mother Nature. There's no such thing as like that. Alam niyo bakit nila sinasabing Mother Nature? Merong yan ng root cause, root reason kung bakit Mother Nature. Goddess yan. Walang Mother Nature. Tsaka alam mo yung agenda nila ng matriarchal, yung babae yung gustong manguna. Hindi po ganun. So, walang Mother Nature, Mother Earth pala. Mother Nature tsaka Mother Earth, parehas lang yun. Goddess yan, pag-aralan nyo. Hindi, nature lang tawag natin dyan. Uy, huwag kang mag-littering. Magagalit si Mother Earth. Oh, nagkaroon pa ng person yung Mother Earth. Hindi po mga kapatid. Kaya maging masyado naman tayong strict. Hindi. Sinisigurado lang natin na kung totoo yung worship natin sa Panginoon. Na makakapag-worship ba tayo ng totoo sa Diyos. Hindi sa tao o hindi sa kanino man. Pero ang kalaban talaga ng mga young people, Kristiyano ngayon, ang wino-worship the power of the air. Ano yun yung power of the air? Basahin nyo yung Ephesians. Yan ang wino-worship ng tao ngayon. Pag nawala ng internet, stress. Yan yung power of the air yan eh. Pag nawala ng data, stress. Kasi di ka na makakapanood ng Netflix, di ka na lahat ng entertainment. Yan yung power of the air na tinatawag. Yan ang wino-worship natin. Na hindi po dapat mga kapatid. Let's all stand up and let's pray to the Lord. Oh, great Father, we worship Thee. We worship You, our Father, the Son, and the Spirit. We are so sorry, Father, kung kami po ay nakakapagbigay ng allegiance sa iba't ibang mga bagay at hindi sa inyo. Patawanin po ninyo kami. Panginoon, salamat po sa Sunday School at dalangin po namin sa umagang ito na makinig kami ng inyong salita mula sa inyong mga aral. I-bless niyo po kami. Bless niyo rin po ang aming Sunday School offering at patuloy niyo pong pagpalain ang mga kapatiran at hindi po kami aalis at matatapos ang service ng hindi po kami nagpasalamat sa inyo, nag-commit ng buhay namin sa inyo, mulahatiin po namin kayo. And all these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Praise the Lord. Mag-offering po tayo, Sunday School offering.